So ayun na nga, welcome back sa ating channel mga kausay. Nandito tayo ngayon sa shop. At meron tayo ditong bubuhay na naman na motor. May napulot kasi tayo na binasurang Suzuki SkyDrive 125. Eto na siya. At punong-puno ng kalawang at dumi. Dahil hindi siya nakagarahe sa may bubong. Kasi lalim lang siya ng puno. Kaya ulan at arawin, tapos napaglalaroan pa ng mga bata. Bali sa garahe ng mga jeep natin siya nakuha. Yan yung kanyang panggilid. Stack up ang kanyang gulong sa likod. Parang kinalawang na yata. Ayaw nang umikot. Or meron diferensya sa gearings o bearing. Pero sa kickstart, gumagana pa yung kickstart, nasisipa pa. Yan. Dito tayo sa harap. Meron siya dito mga dumi. Tapos yung kanyang headlight, merong crack. Tapos sa makina, puno na ng kalawang yung mga tornilyo. Yan o. Yan. Parang nasira yata itong motor na to, nagkaroon ng problema. Kaya naitambak na mayari. Laki ng karburador. 30 yung carb. Itong motor na to may history yata ng pag na-repair, top overhaul na. Dito sa ignition coil niya, pinalta ng racing coil pero naputol, kinain siguro to ng daga. Tapos yung mga hose, butas na rin yung mga hose. Yung kanyang ignition switch ayaw nang gumana, stack up na din mga switch niya, matitigas na. Papalitan na natin yung mga switch na yan. Okay. Yan, may dahon pa dito. O, dahon to ng kayumito o yung star apple. Yan. Native yan, yung maliliit. May side mirror siyang malupitan. May kasama na nga pala tong top box na plastic, hard plastic. Yan, matibay din yung kanyang bracket. Tapos dito tayo sa kabilang gilid, tambutso niya. Ano ba to? Obra. Para siyang chicken pipe na may kalawang. Tapos yung kanyang pan, walang cover. Yan. Check natin yung makina nito. Sana konti lang yung ating gagawin dito. At hindi tayo mahirapang ayusin si basura. Yan. Okay pa naman yung mga brake niya. Sa harap, kumakapit pa. Sa likod. Kulang lang sa adjustment sa likod. Okay. Una natin gagawin dito ay sa panggilid muna. Yan. Kita yung panggilid niya, oh. Punong-puno na ng buhangin at saka lupa. Kaya pala stack up, ginalawang na. Siguro pinaglaruan to ng mga bata kasi may butas, walang cover. Ginawa ng mga bata, siguro hinulugan ng mga buhangin. Kasi maraming buhangin doon sa garahe ng jeep na pinagkunan namin ito. So ito, hinugasan na namin ni Kuya Kim. Tapos nga pala yung langis. Okay pa yung langis niya, maitim nga lang. Pero wala siyang halong tubig. Ibig sabihin yan, goods pa. Hindi siya nahaluan ng tubig. Kasi once ang motor may stock tapos mahaluan ng tubig, ay delikado na ang iyong bearing sa loob pag nahaluan niya ng tubig. Tapos tingnan natin kung sa tansya ko dito wala naman siyang tagas. Pero meron siyang marka ng top overhaul. Ayan pa yung langis niya, oh. Maitim-itim. Pag ganyan ang kulay na langis, indication niya na meron siyang usok. Kasi sobrang itim eh. Meron kasing langis na parang burak lang. Pero ito maitim. May usok yan. Parang tumatagas yung kanyang langis doon sa may head. Check natin mabuti yung kanyang makina. So kanina iniikot ko yung makina niya, gumagana naman, gumagalaw. Pero pag umandar to, doon natin makikita. Makakatulan natin yung pag umandar na.
Linisin lang muna natin. Tapos yung makina. Tapos kalasin natin itong mga play rings. Sa wirings ito, babaguhin rin natin kasi ang daming putol. Pinaglaruan ng mabait. Marami putol. Ayusin natin yung mga wirings na yan. Naka ano pala to, dual horn. Yan o. Dual horn yung gamit niya. Dito sa susian, hindi natin siya papalitan bago. Kasi yung mga ignition switch ng mga Suzuki, nare-repair yan. Madaling ma-repair. Kasi meron siyang mga permanent na tornilyo, screw bolts dun sa loob. Ayan, sipag ni Wadro malakas. Hugasan lang namin chassis. Marami na rin palang kalawang dito sa parte ng chassis. Yung harness, medyo critical din ang harness kasi ang daming putol. Ito pala ang susunod nating gagawin bago yung ibang pesa. Unahin ko muna yung harness para kapag okay na yung carb, masubukan natin magpaandar. Ito yung kanyang carb, size 30 mm. Medyo malinis na rin kasi nabanlawan ko kanina ng gas pero hindi pa siya ganong kalinis. Pakikintabin pa natin yan. Gagabitan ko siya dito ng carb cleaner para matanggal yung tutong. Kasi importante na malinis yung carburetor para maayos yung kanyang andar. Nalinis na rin namin itong ibang pyesa. Ayan o, tambak na yung lupa dito sa pinaglilinisan ni Master Kia. Ito na yung carb niya. Nalinis na natin. Yan o, makintab na yan. Tsaka yung manifold, malinis na rin. At kapag okay na yung na-change oil na natin, tapos meron ng kuryente, susubukan ko siyang paandarin kung may usok ba wala, kung maganda ba yung idle or anong problema ng makina. Okay, ayan, napaandaran natin yung motor. Okay naman yung idle niya mga kausay. Wala namang ingay yung makina. Blue flame pa. Ang napansin ko lang dito, kapag binibirit siya merong usok. Pero sa andar wala namang problema. Yung usok niya blue. Ibig sabihin ano yan, pwedeng sa piston ring o di kaya naman sa valve seal. Okay, pero bagong top overhaul yan eh. Susubukan din nating baklasin kung anong problema sa loob. Ito na nga pala yung kanyang mga pyesa. Yung crankcase niya, nalinis ko na yan. Ayan, okay na yung crankcase. Kahit pa paano, natanggal na yung dumi. Ayan. Pan niya, malinis na rin. Konti na lang ang ating gagawin dito para may balik natin yung dati niyang andar. So yung panggilid niya, kulang pa rin. Tapos dito sa head, kulang pa yan. Then yung susunod natin yung wirings muna. Ayusin natin lahat ng wirings. Yan o, malinis na yung head niyan. Wala na yung mga kalawang. Nabawasan natin. Ganda naman yung andar niya. Maganda yung tono ng carb. Pero itong carb na to, sobrang lakas sigurado lumamo ng gasolina. Kasi malaki. Ano, ganda yung andar. So, ito lang muna ha sa ngayon. Update ko na lang ngayon sa sunod nating video. Alisin natin yung usok niyan at itatap overhaul.